Mayong aga, himayaon gid ang Ginoo nga makaupdaray kita sa liwat subong aga sa aton morning devotion. Kag sa aton pagsugod, pagabay ko tanan sa pagbukas inyong mga Biblia in the book of 1 Corinthians chapter 9, pagabasahon naton from verse 24 to verse 27. Chapter 9 verse 24 to 27. Magabasa ko sa pulong sa Ginoo. Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run that you may obtain. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means which I have preached to others, I myself should be cast away. Before kita magpadayon, mga mayutanay, let's pray. Our gracious God, Heavenly Father, thank you for this wonderful day that you have given us the privilege of listening and knowing your word. Kabay Ginoo, that the final objective of this a message will be application, that we will desire to apply your words sa amon kabuhi, so we might give you honor and glory sa amon kabuhi. Kaya ma-preach namon ang gospel paagi sa amon man nga kabuhi. Thank you Ginoo. Kag sa liwat ginabalik namon sa iyong pagdayaw. So pray. Amen. Subong aga pagatutukan naton ang ginhambal diri ni Paul sa 1 Corinthians chapter 9. Verse 24 to 27. Actually, ang title ko sa akon nga morning devotion is Running the Race. If you are planning to run the race, what are your plan to do it? How will you plan to do it, no? Actually, may mga certain things nga kailangan naton i-prepare ang aton self before we run a race. I remember one time when I was in, I think it was in the seminary, wala sang participant, kag wala na choice, I decided to just simply run. I felt healthy, I felt nga daw okay gig ko, kag daw I feel nga kaya ko nila ganon. But I forgot na nagkaon ko recently lang gid, and that's the reason nga in spite nga sa first nga lap, though ako yang daw nagapanguna, pero after that wala na. Hindi na padlagan, kag doon naglain pag ang pamatsyag ko. So, amo na bala, no? Running the race is not a simple task. Kag amo ni nga makita naton sa ginhambal diri ni Paul, no? Hambanya, know ye not that they which run a race run all, no? Hambanya pagina, so run that you may, but one receiveth the prize, so run that ye may obtain. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Actually, sa mo nga passage, makita natin that you need to really think well, be trained well para into running a race. So today, amo ning aton center, ang aton thought, kaga paano kita dapat bilang Kristohanon to run the race of life. Run the race of life. Actually, ginhatag niya sa aton diri ang idea that as a believer, we are a participant of this race, the race of life. Kaga ang aton nga objective is to glorify and to please the judge, the final judge, and that is God, no? Kaga amo ni ang mga thoughts nga gusto i-emphasize sa aton ni Paul, nga hindi lang kita we just run the race, simply running the race, but to consider this before we run the race. So the first is that, run the race to win. For every man that striveth
for mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain the corruptible crown, but we an incorruptible. So, run the race to win. Madamo sa aton, yung mga Kristohanon, ang aton konsepto, as long as I'm participating, it's okay. I don't care about kung ano man da ang reward someday. What matter is nakaparticipate ko because I am now bound to go to heaven. Di ba? Gusto na ano natin, we all know this because this is what the Bible tells us, that as long as I have already accepted Jesus Christ as a very personal Savior, okay na ko yan. Okay na ko. But God doesn't want us to be mediocre in our Christian life. He doesn't want us to just simply running the race. But He wants us to put emphasis in that race. Emphasis and all effort in running that race. Because this is what pleases God. Amo ni ang handom niya. Kag amo ni makita naton sa kabuhi ni Paul. Makita naton that he doesn't just participate. When he accepted God, Jesus Christ as his own personal Savior, hindi nag-suffice sa iyang salvation nga na-receive niya. Kag amo man ni makita naton all throughout sa life sa mga apostles and disciples. Nga sa na-obtain nilang kaluwasan, hindi sila okay na kuya. As long as I'm going to heaven, wala na ko problema. Hindi na ako magpalibog sa biskan anong mabutang. Hindi. Kundi niya, run it and put a lot of effort on it. Baka-bakahan mo kay tungod ang objective mo dire is to please the Lord. Is to please the final judge that we're about to face once life ends. Di ba? Teka mo naman niya, ang tao gani, ang mga athletes gani, gadlagan sila, kag ginahimo nila para ma-obtain or makadaogid. Hindi lang sila nagaplano nga maging second best, kundi ihatag nilang ila all. I remember isa ka film nga ako na tanaw sang bata pa lang ko, no? Actually amo ning reason nga namian ko sa mga racing nga mga movies. I remember one time as I watch mi isa ka athlete, ambot kung true to life, true story na siya, pero samtang nagadlagan siya, notice niya nga ang isa ka athlete nalapawan siya, kag do nakita niya nga daog na ang athlete nga ini. Kag pag lapaw niya sa end, nag-stop siya. Kag ang mga runner nga nakasunod sa iya, nalapawan siya, kag instead nga siya tani ang second, nag-stop siya, kag damo sang criticism nga nabaton siya, kay tungod nag-stop siya. Kaya ang hambal niya, gin-interview siya, pamangkot siya nga, nag-stop ka? Hambal niya, I didn't come to be second. He didn't come to become second. Kagamo ni nga, of course, wala naton nga hindi man na dapat nga batasan sa isa ka Kristohanon nga gusto naton maging first kita. But dapat may amo man kita nga desire. Because anong reason niya nga gusto niya maging first? Because he want to become the best. He want to please himself and obtain the ultimate reward of becoming the best in his time. What more kung ang imo gina-please Ginoo? What more kung ang imo gina-please is your Creator? What more if you're gonna please ang person nga napatay sa cross just to pay for your sin? So, will you run mediocrely? Will you just accept to become not the best? Di ba hindi? Di ba hindi? Kita gani, pag ang aton mga parents, ara, nagayatanaw sa aton. We give it our all. Every time
nga maga-compete kita, no? Ginahatag nato ng best gay nga aman kay gusto nato nga pakita sa ila nga ang ila pagpangabudlay, ang ila nga effort para sa aton worth it kay nga we give our all. Diba? Si Jesus Christ, He died at the cross to pay for our sin. Tapos, pawalaan ka lang ang paglagan sa kabuhit naton? Pawalaan ta lang ang aton Christian life? I will be ashamed when I face the Lord if I have live a life mediocrely. So, luya sa tubangan sa Ginoo. Nga mag-atubang ko sa isang day sa heaven, kagambal sa akon, what have you done to the life that I have given you? The second is this: run the race with diligence. Run the race with diligence. No? Aba niya, I therefore so run not as a certainty, so fight I not as one that beateth the air. So hindi lang yang pawala lang. Hindi lang pawala. Hindi pwede nga pag Christian ka, pag gusto ka lang, kundi dapat hatagan mo gid value ang race nga ini because once in a lifetime lang ini. Pagkatapos nato mapatay, wala na sa another race. There is no more race to run. This is our only life and this is our only opportunity to please the Lord. Di ba? So, hindi pwede nga mediocre lang, hindi pwede nga daw pag gusto ka lang kung paano mo nilagaanon ang muning race. Instead, dapat pangitaan mo gid paagi paano ka makadaog, paano ka mahatag mong tanan mga effort so that you could win the prize that you could obtain to this world so that you could please the Lord. Nga man, because someday we will bring all the glory, all the crowns we will receive back to the Lord. So ang question, how much crown, how much blessings, honor you could give back to God someday? How much? I remember sa tanan nga mga race nga ako na ginatanaw, always ginaya nga, especially kung hindi malang oval. Di ba? Kung hindi man lang oval nga kundi insecure ang location kag wala sang mga pero kung mga marathon gani ang mga race, ang mga person or marathon man na, biking man na, ang mga person nga naga-intra sa race, they went earlier, gakadto sila earlier kag gina-travel nila by car. Gitanaw nila ang tanan nga area nga pag-agyan sang mga runners. No? Nga man, because they should know kung saan sila kailangan magdasig-dasiglagan. Kunyari, lapit na gali. Oy, okay. Do ma-remember ko na that 1 kilometer na lang ang distance ko from the final So, dira na ko mabaka-baka dagan. Diba? Lato, wala pa nagkita mo mga marathon, they are just facing themselves. Kay balaan nila that it is not yet the end. Madamo pa ang laganon nila. No? That's why those dudugan-dungan lang sila until mag-abot ang time nga kailangan nila mag-put more gear kag i-push ang ila self. Kaya man, because balaan nila lapit na ang end. Madamo sa mga Kristohanon amo nang ila gusto. Pagtigulang na lang ko. Mabaka-baka. Pagtigulang na lang ko Pero paano kung sakit na tiil mo? Paano kung... Because you could never control the scenarios. Hindi mo makontrol. Pero sa runner, kung ang nauna sa imo, nauna na gid, layo na gid. Mga 1 kilometer ahead na sa imo, kabudlay na nasa lagson. So kung ang imo nga life, kunyari, mo someday, what if kung may matabo sa imo? What if may bad things na natabo sa imo nga hindi ka na makalakat, hindi ka na makakadto sa mga places nga kalanlan mo kaduan because you didn't do anything. You didn't prepare yourself. You didn't pace yourself and prepare for the final run. Dapat tud-an mo gid kag pangpanumdumon mo gid
Paano ko magdaog? Paano ko ni mag-champion? Paano ko na okay, again, I am pleasing the Lord. So kung gusto mo i-please ang Ginoo, pati ang imo preparation dapat pleasing man sa iya. Hindi mediocre, hindi lang nga daw pawala ka lang. Hindi amo na ang panguna-una sang matuod ng Kristohanon. Hindi amo na ang panguna-una ni Pablo diri. Instead, ang ba niya, padayon, do diligent, no? Strive. Isa niya di ka, no? And every man that striveth for mastery is temperate in all things. Ang isa gina, ang temperate diri. Gina-prepare niya yourself. Kagina yan, no? Kung ano bala, naga-diet siya, gina-prepare niya gid tanan nga kinahanglan niya para hindi siya matumba, para hindi siya manluya, hindi siya maperde kay tungod of his failure. Ako sa naglagan ko to sa Motoma time, na-remember ko nag-soft drinks pa ko. Dito ko na-realize lang santang aran ako sa tunga-tunga ako do wala na ko iginhawa-haw. Dito na ako nag-start nga, hindi na ako maglagan kung hindi man ako mag-prepare sa paglagan. Ara, wala na niya pulos siya. Kung magdaog ko wala man nagyapon. It is nothing. What more sa akong kabuhi? Kung ang kabuhi ko, ang end na atubangon kong Ginoo, kung pamangkuton sa akon, kamusta ka? Anong ginbuhatan mo para sa akon? Anong ginhimo mo sa kabuhi yung ginatag ko sa imo? Di kung ara ka lang tubangon sa Ginoo, ano ka? Makutoy-kutoy ka lang to yan. Mo ay ambot ka na. Do nagbaka-baka mangkutos ang una. Diba? Ang pinakamatamis nga mabatian natin sa Ginoo is makambal siya sa aton. Good and faithful servant. Amo na makita natin sa story niya, no? Sa parable niya gin-share niya sa aton. Gusto niya kita, magatubang kita sa Ginoo, gusto niya nga wala siya sang ihaboy sa aton. Because balaan niya nga ginhatag naton best. Gintunan naton maayo ang kabuhi, ginhatagan naton effort ang tanan, no? Hindi lang nga nagahulat kita sa mga opportunity. Ay kunyari, God, kung hatagan mo ko opportunity, mag-share sang gospel, mag-share ko gospel. Hindi, ikaw mismo, you will make all diligence, all the preparation na maganit, tanan kita ng mga Kristiyano, dapat kabalo kita mag-evangelize, mag-disciple, tanan nga kinahanglan naton, kabalo man kita dapat mag-counsel, kaya man, gusto naton i-prepare ang aton self na anytime may opportunity, whether it is in the bus, in our house, in our office, every time may opportunity to share the gospel, we could share the gospel because we are already prepared. We could disciple anyone because we are already prepared. We could counsel anyone because we are already prepared. Ano nang problem sa aton? Madamo sa aton mga Kristohanon. Gawa kami joker lang aton life. Hindi gani kita kabalo mag-share isa gospel? Hindi gani kita kabalo magpangamuyo? What more ang counseling? What more ang kagkisa? Gani, pa nag-counsel kita, earthly counseling pang ginagamit naton. Ay, sa akon, amo ni ginhimo ko. Paano naton mabandila ang Ginoo sa aton kabuhi kung kita mismo wala mang kita sang paghangop, pagkabalo, pag-intindi, pagkabuhi ng Ginoo ang aton pinaka-importante kag ang gina-please naton sa aton kabuhi. And third, ang isa pa gid diri is that run the race to obtain the reward. First, run the race to win. Second, run the race with diligence. And third, run the race to obtain the reward. Amo ning isa ko gid kabatian bilang isa ka pastor, no. Kag bisan sa nga people pa ko, andamo ko mabatian nga pareho sini. Importante makapalangit lang ra. Yes, chapto gina. The moment that you accept Jesus Christ, you are already assured that you're going to heaven.
But why is it that the Bible keep on telling us about crowns? Why? Because it's simple. God wants us to receive those crowns. Gusto sang Ginoo nga tagan kanya crown because sino ba lang nga parents ang hindi niya gusto nga ang iya kabataan maka-receive sa mga award. Ako sa parent, biskan amo na niyang lakisan nga bago ka minpin, okay lang minpin as long as you give it your best. Okay na ko. Pero, of course, kung makita ko ako bata nga maka-receive sang medal, di ba lang kalipay na sa akon bilang amay? Sometimes sabi natin, ano stingy ang Ginoo? Hindi. Actually, gusto gid ang Ginoo ihatag sa aton. Ang tanan nga reward. Galing hindi kita deserving. Kaya kay amo na, mediocre kita maglagan. Wala kita paki. Wala kita gakapanundom. Hindi kita nag-aim for the greatest objective to please the Lord. Hindi naton ginatagan bili ang aton paglagan sa kabuhi basta makagraduate or basta makatapos lang ko. Importante makatapos lang ko. But it's not total. What will God feel if you have that attitude? What will God feel? God had already provided you everything. He gave you the Holy Spirit who is indwelling in you. He gave you that the Holy Spirit is continuously providing you fruit. Love, peace, joy, long-suffering, gentleness, kindness, meekness, all those things. Tapos wala man lang product. What will God feel? So, ito sa Ginoo. Panumdaman na bala, ano bala ang ma-feel sa Ginoo nga ginhatag ng tanan, yet ang iyang kabataan, okay lang. Gusto lang kuya. What will God feel? He wants you to receive the blessed. That's why He give you all the things that we need. All the best things. No? Hindi siya naghatag sa atin sa fake love. Hindi siya naghatag sa atin sa fake peace. Wala siya naghatag sina. Ang kalibutan na naghatag sina. Pero siya ang inahatag sa atin ang pinaka the best. Kagbisan pa ang atong kalawasan. Hindi niya ginpadala lang ang isa kanghel, kundi inathatag niya ang pinaka the best, and that is Jesus Christ. His only begotten Son. Ginhatag niya sa atin bilang as a husband someday in heaven. Kita ang bride. Ginhatag niya ang pinaka the best, and that is Christ Jesus. And someday, He wants to honor us. He wants to give us the crown, the award. But He could not give it to us because we didn't do anything. And that is a shame. No? May thoughts ko bala. May thoughts ko. The recipient or mga pag nagbatag bala kita sa aton ang Ginoo sang crowns. It is good. Sometimes good gana positive na sa akon nga side nga someday I will receive a crown from the Lord. Kag it will be a blessing. Kay amo na kay that blessing, that crown will also be used by God or be given back to the Lord. Ibalik nato sa Ginoo kag that will give us authority. Someday, we will rule with the Lord. Kag ang aton nga giyang pangabudlayan will ang aton ruling will be based on the reward that we receive from God. So panumdumalan ni bala nga pag-abot someday that for all eternity kung ano ang mabaton mo on that day of awarding, amo na ang imo for all eternity. Ang pamangkot ko to sa Ginoo. Pag-abot sa amo na time, mahinulsod kaya. Nga wala ko yan nagbaka-baka man. Why ko yan naghatag sang all ko man. Balaan ko gate, kabalugig ko. Manablock isa, ang mga frustration sa parent. Frustration ka isa sa mga parents is that
as a parent, balaan mo gid ang imo bata, balaan mo gid ang ila capability. Pero ang problem is that ang aton bata isa, do hindi nila gina-use ang ila capability. Sa ila yan, importante yan. Basta makatapos na ko yan. Makapasa lang ko sa exam, makagraduate lang ko. Actually, as a parent or as a child myself, may amo ko na kagamo na bala sa in the end of my life, especially ang parents mo nadula na bala. O personally, amo na bala. Magapanumdum ka tani kung ginhatag ko ginambes ko tani, nahatagan ko pa sila sa mas maayo nga kabuhi. Tani, nahatagan ko pa sila sang mas mga pribilehyo nga kaanggid man sang ginhatag niya sa akon. Pribilehyo nga makaskwela, pribilehyo nga kung gusto ko lang sila tani maka-vacation man sa mga nami nga mga lugar, makakaon man sa mga nami nga mga pagkaon. Pero because I fail to give my all, but sa Ginoo, hindi naton paghulaton ang tion nga aron nakatstubangan sa Ginoo pag didto lang kita nagahinulsol sa aton nga failure sa paghatag sa aton best. So samtang ari pa kita diri, samtang mitiun pa kita, give our best in running this race. So that someday, pag atubang naton sa Ginoo, mabatian naton ang pinaka sweetest words na maghalin siya baba. Good job, my faithful servant. Let us pray. Gracious God, Heavenly Father, thank you, Ginoo, sa reminders, Ginoo, that this life is a race. And we must give our all because this is one and only race that we will run. And hindi pwede, Ginoo, na pabayaan lang ginamon ni. Because our final judge is deserving sa amon best. And that is you, God. You give us everything that we need. And there is no reason for us to be mediocre. So I pray, Ginoo, that you will give us this understanding and this belief, Ginoo, na hindi namon pabayaan nga matapos ang amon kabuhi, nga hindi ka namon mahimaya kag mahatag ang amon best para sa imong ngalan. Thank you, Ginoo. Kag sa liwat ginabalik namon sa iyong pagdayaw, pagpasalamat. In Jesus' name pray. Amen.